Kaya katulad ng ilang iba pang inosenteng Iranian na pinatay ng Islamic regime nitong mga nakaraang araw, bahagi ito ng plano ng Islamic regime para takutin ang mga Iranea na huwag mag-alsa at huwag lumabas. Walang totoong ebidensya na sangkot ang mga ginoong ito sa kahit anong ganoong gawain. Kilala ang Islamic regime sa pilitang pag-amin sa ilalim ng torture. Kaya malamang na pinilit lang ang dalawang lalaking ito na umamin habang sila ay pinahirapan. Dahil dito, ginawa nila itong katwiran para ipabitay sila dahil alam ng Islamic regime na pinakamalaking kaaway nila ang mga Iranian. Kaya nung Enero, pinatay nila ng maramihan ang mahigit 45,000 katao sa loob lamang ng 2 araw at kinumpirma ni Pangulong Trump ang mga numerong iyon. Napakalungkot ng balitang ito. Ibig kong sabihin, kahapon lang nagbitay na naman ng Islamic regime ng isa pang Iranian, isang 28 taong gulang na lalaki sa Ahos na siyang lungsod na pinanggalingan ko. Kaya kaming mga Iranian, alam namin na kung papayagang mabuhay pa ang Islamic regime, mas lalo nitong guguluhin at sasaktan ang mga mamamayang Iranian sa mas malupit na paraan kaysa dati. Kita mo, hindi talaga kayang labanan ng Islamic regime ang Estados Unidos at Israel. Ang nagagawa lang nila ay pumatay ng inosente at walang laban na Iranian. Iyan ang ginagawa nila. Ito ay bilang tugon sa sigalot. Pero tungkol dyan mismo, Goldie, anong klaseng tugon, kung meron man, ang nakikita mo mula sa mga internasyonal na grupo para sa karapatang pantaw, mga aktivista, mga sikat sa Hollywood na kumokondena sa nangyayari ngayon sa mga inilalarawan mo sa aktual na sitwasyon? Napaka-kaunti. Napaka-kaunting tugon. Ibig kong sabihin, may ilang kahangahangang mga sikat. Alam mo, si J.K. Rowling ay isa sa kanila. Si David, lead singer ng Disturbed, ay madalas ding magsalita tungkol dito. Pero ang totoo, karamihan sa mga tao ay hindi nagsasalita. Nakakahiya iyon. At alam mo, ipinapakita lang nito ang pagkukunyari ng kaliwa. Ang pagkukunyari ng kaliwa. Bulag ang mga taong ito dahil sa kanilang antisemitismo. Bulag sila sa kanilang galit sa mga Hudyo. Bulag rin sila dahil sa galit nila sa Amerika. At kaya mas gusto pa nilang mabuhay ang Islamic regime dahil lang sa galit nila sa Israel at Estados Unidos. Nakakahiya itong makita, parang sinasabi nilang hindi mahalaga ang buhay ng mga Iranian. Wala silang pakialam na inaapi ang mga Iranian ng malupit na Islamic diktadura. Lantad talaga ang kanilang pagkukunwari. At talagang naniniwala ako na inilantad ng sitwasyon sa Iran ang mga celebrity o mga kaliwa sa parang hindi na sila makakabalik pa sa dati. Lubos ng sira ang kanilang reputasyon.